Sa Naples, Italy ay tila isang normal na araw lang ng kunin ang bag ng isang dayuhan. Tumatanggap din ng lagay ang mga pulis at talamak din ang pagbebenta ng shabu kahit sa mga kabataan at makikita ang kahirapan sa lugar na ito. Sa kabilang banda ay kilala ang Naples, Italy sa pagiging sikat sa mga dayuhan. Naglalakad ang bagong bida na si Giorno nang magtanong ang dalawang dalaga kung nasaan ang simbahan. Ngunit aksidenteng nabunggo ng isang lalaking masungit na napansin ni Giorno na kinuha ang wallet ng dalaga kaya kinuha niya rin ito at binalik sa may-ari. Natuwa ang mga dalaga sa gentleman nang mapansin na lumabas ang mga paru-paro sa kanyang bag na nagtungo kay Giorno na naging mga pera. Bumili siya ng paboritong pistachio ice cream at binigyan din niya ang isang bata. Nag-aalok ng habal ang isang lalaki sa mag-asawang matanda nang dumating si Mr. Luca. Binugbog siya nito dahil di pa siya nakakabayad ng protection fee kaya sinabi ng lalaki na kulang pa nga ang kita sa pangkain ng pamilya pero pinalo pa siya ni Luca. Bago siya tuluyan ay nagsumbong itong meron pang ibang di nagbabayad. Sinumbong niyang pati si Giorno ay di nagbabayad ng protection fee ngunit tinuluyan pa rin siya ni Luca. Dumating ang bida na nais din magatasan ng mga guard saka dumating si Koichi para hanapin si Shiobana Haruno na pinapahanap ni Jotaro. Nakita niya sa labas si Giorno na inuuto ang mga guard sa pagpasok ng kanyang tenga saka pasimpleng binigay sa mga ito ang lagay. Inalok niya ng taxi si Koichi pero alam nitong napakamahal ng kanyang singil. Nagtaka si Giorno sa fluent na accent ni Koichi kaya sinabi nitong si Mr. Rohan ang gumawa ng paraan para makapagsalita siya ng Italian. Biglang bumaba ng husto ang offer ni Giorno pero pipila na lang daw si Koichi. Ngunit napakahaba ng pila kaya pumayag na siya kay Giorno. Pinalagay nito ang luggage niya sa front seat ngunit bigla itong humarurot at di siya pinansin ng mga guard na binayaran na ng bida. Kaya ginamit niya ang matinding gravity ni Echo upang di ito makaalis. Tumakbo na lang si Giorno at narinig ni Koichi sa mga guard na isang half Japanese pala ito. Pero wala na ang luggage niya at nakita ang isang nilalang na gumalaw at naging palaka na kanyang ipinagtaka. Tumalo ng palaka sa kanal saka tinanong pa ni Koichi ang mga pulis sa pagkakilanlan ni Giorno. Pinuntahan ni Mr. Lucas si Giorno upang takutin tungkol sa di nito pagbabayad ng protection fee sa kanya. Nalaman niyang 15 years old pa lang si Giorno at nakita niya pa ang picture ng ama nitong si Dio sa wallet nito. Giit ng bida na nakabayad na siya kaya wala na siyang pera, ngunit muntik nang tamaan ng shovel ang kanyang mukha. Nagtungo kay Giorno ang palaka na nagmula sa kotse. Na pinapapalo ni Luca pero ayaw gawin ng binata kaya nagalit lalo dahil di talaga siya sinusunod. Kaya pinalo siya nito ng napakalakas sa tiyan, ngunit di nasaktan ng binata at nakaligtas din ng palaka at sa di malamang dahilan ay si Luca ang napinsala sa sariling atake saka nag-transform ang palaka na luggage ni Koichi. Noong nasa Japan pa ay binigyan siya ni Jotaro ng misyon na kumuha ng sample ng balat ng target upang ma-examine sa Speedwagon Foundation dahil isang villain ng ama nito. Subalit napansin ni Koichi na medyo kahawig ito ni Jotaro. Naghahanap pa rin si Koichi ng mapatingin sa luggage kaya sinabi ng isang lalaki na walang nangangahas na magnakaw sa mga gangster. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura dahil nakuha ang kanyang bagahe nang makita niya muli si Giorno na kakatapos lang mang chicks. Kinumprante niya ito pero sinabi ni Giorno na naibenta na nito ang passport at mga gamit niya. Tatakbo pa sana ito nang lagyan siya ng gravity kaya napagtanto na baka stand user din si Koichi saka nawasak ang mesa. Ginamit niya ang stand na si Golden Wind upang makapagpatubo ng halaman. Kaya nakatakas ito sa gravity ni Echo at nagbanta na wag na siyang susundan ni Koichi. Inatake ito ni Koichi kaso ay siya pa ang nasaktan. Pero nalaman ni Giorno na mabuting tao si Koichi dahil sa mga kilos nito sa katuluyan siyang tumakas. Tumawag si Koichi kay Jotaro at binalita na si Shiobana Haruno ay nagpalit ng pangalan na ngayon ay si Giorno Giovanna na isa ring stand user at nagnakaw ng kanyang luggage kaya papadalhan daw siya ng pera ni Jotaro. Sinabi din ni Koichi ang nalaman na kusang naging gold ang buhok ni Giorno at nagtanong kung anong koneksyon nito kay Jotaro. Sagot ni Jotaro na siya ang pumatay sa ama nitong si Dio. At nais nilang ma-examine ang genes nito para malaman kung anak nga ito ni Dio at kung magiging masama din ito. Samantala di alam ng bida na sinundan siya ng isang lalaki kaya sumakay na siya sa tren. Nahulog ang barya ni Busharati kaya nakiupo siya kay Giorno. Nakipag-usap ito sa kanya at nilabas pa ang manyak na dila para mas makilala daw si Giorno. Saka kinumprante siya nito sa pagkamatay ni Luca na may tama ng shovel sa ulo. Dagdag pa nitong nagalit daw ang kanyang boss dahil may kumana sa kanyang tauhan na si Luca kaya pinag-utos na hanapin ang may gawa nito. Pero itinanggi ito ni Giorno at dahil di daw siya pinapawisan ay naniwala na si Busharati. Ngunit pag-unat ng kanyang palad ay nilagay pala ni Busharati sa kanya ang mata ni Luca sa baydila kaya natikman nitong lasang sinungaling daw siya. Kaya bumalik ito at binigyan siya ng isang sapok saka tinakot niya ang mga marites sa sulok. Tapos nilagay na rin pala nito ang mga daliri ni Luca sa kanyang bibig. Kaya naisip ng bida na isa ring stand user si Busharati. Nagbanta pa itong kaya niyang ilagay sa bibig ni Giorno ang kahit anong gusto kahit ang fire extinguisher. Saka sinapok siya nito at nagkaroon ng mga zipper ang katawan.
Kaya pinalabas niya na ang stand upang lumaban. Di pa rin matukoy kung ba't hindi pinatay ni Dio ang ina ni Giorno dahil mga tools lang ang tingin nito sa mga babae. Nanirahan noon sa Japan si Giorno kasama ang ina pero siya lang palagi ang naiiwan sa bahay dahil buhay dalaga pa rin ito. Nakapag-asawa ng Italian ang kanyang ina kaya naging mga Italian citizen sila. Ngunit sa labas lang mabait ang stepfather dahil sinasampiga siya nito sa bahay. Dahil dito ay natuto siyang magbasa ng body language ng tao. Palagi rin siyang nabubuli sa labas at wala pang pake ang pulis na tumatanggap ng lagay. Naisip niyang siya na ang pinakamababang uri ng hayop sa mundo. Ngunit isang araw ay nakita niya ang dugoang lalaki na hinahanap ng mga kaaway nito pero sa kabilang direksyon niya tinuro. Di rin napansin ni Giorno na napalaki niya ang mga damo upang di makita ang lalaki. 2 buwan nang nakalipas ay nagpasalamat ang lalaking niligtas niya. At simula noon ay di na siya sinampigan ng ama. Naging mabait na rin sa kanya ang mga bata dahil isang kinatatakutang gangster boss pala ang nailigtas niya. Binigyan din siya ng ice cream dahil sa impluwensya ng lalaki. Dahil dito ay naisip ni Giorno na pwede pa ring magtiwala sa mga tao. Isang araw ay narinig ang putok ng baril at nakita niya ang lalaki. Pero sinungitan siya nito dahil ayaw ng lalaki na pasukin din niya ang mundo ng mga gangster. Tinutukan siya ng bata dahil ang lalaki daw ang pumatay sa kanyang ama. Pero sinabi ng lalaki na masamang tao ang kanyang ama dahil nagtitinda ito ng shabu sa mga bata. Dahil dito ay naghangad si Giorno na maayos ang pamumuhay sa bayan ng Naples kung saan naging pugad na ito ng mga korrupt na pulpolitiko na walang pake sa mahihirap at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagiging gangster na may mataas na posisyon. Sa present ay binugbog siya ni Bucciarati. Kaya pinalabas niya ang stand pero wala siyang karanasan na gamitin ito sa laban. Ngunit nang sumuntok ang kalaban ay nagawa niya itong masalag sa kanya pinatalsik sa malayo si Bucciarati. Subalit di rin inaasahan ng kalaban na mas lumakas ang kanyang katawan. Madali siyang nakailag sa suntok ni Golden Wind at naisip na aksidente siyang na power boost ni Giorno pero di niya naman ito tinamaan. Pero ang totoo ay nasa ilalim pala siya ng gold experience technique ni Giorno kaya basag ang kanyang pagmumukha. Dahilan para si Giorno ang manalo sa laban nila. Natakot ang isang lalaki kaya pinangako ni Giorno na di madadamay ang mga sibilyan. Alam ni Giorno na simula pa lang ay balak na talaga siya nitong iligpit kaya siya daw ang ililigpit ng bida. Umatake si Golden Wind na sinabayan ni Sticky Fingers. At nagmano-mano sila pero mas may karanasan ang kalaban. Ngunit tumakas si Bucciarati gamit ang zipper ability nito. Tumalon sa tren si Giorno upang pigilan itong makapagsumbong sa mga kasamahan. At sa isang eskinita ay bigla itong naglaho kaya naisip niyang pumasok ito sa katawan ng isa sa mga tao na patungo sa iba't ibang direksyon. Ngunit dumadapo ang isang langaw sa isang lalaki na ikinainis nito saka lumabas na si Bucciarati dahil nahanap na siya ng bida sa pamamagitan ng pag-transform ng langaw sa natanggal niyang ngipin na nagbalik sa pinanggalingan nito. Dahil pareho silang malakas ay natakot silang buhayin pa ang isa't isa. Kaya di na nagatubiling umatake ng walang humpay si Golden Wind hanggang tamaan si Bucciarati kaso walang epekto kaya siya pa ang napulbos nito ng mga atake. Pinakita ni Bucciarati na di siya tinabla ng teknik ni Golden Wind dahil ipinalit niya pala ang kamay ng lalaki gamit ang zipper. Tinanggal din ng bida ang kamay upang mapahaba ang kanyang atake at tuluyan itong nagamitan ng gold experience technique. Kaya wala siyang magawa habang lumalapit si Giorno at naisip na katapusan niya na. Subalit di tinuloy ng bida ang pag-atake sa kanya dahil naramdaman nitong mabuti siyang tao. Dahil nakita ni Giorno na natigilan si Bucciarati nang malaman na nagsasyabo ang batang 13 years old na ginamit niya ang kamay kaya alam daw ng bida na nais din ni Bucciarati na pigilan ng sarili niyang boss na magtinda ng shabu sa kabataan. Saka ipinangako ng bida na papasukin niya ang organisasyon ng mga gangster at magiging mataas ang posisyon upang patayin ang big boss. Nang tamaan ng bola si Bucciarati ay binalik niya lang ito sa mga bata, tanda ng pagiging mabuti nito. Magre-report na lang daw si Bucciarati na di niya nakita ang pumatay kay Luca at tutulungan niya daw makapasok sa gang nila si Giorno pero wag daw siya nitong ilalaglag. Pasyone daw ang pangalan ng kanilang gang pero wala pang nakakakita ng kanilang big boss at tumatanggap lang daw sila ng mga utos mula sa mga captain at isa sa mga ito ay si Palpo na nasa kulungan dahil sa sala na di isinapubliko. May kakayahan daw si Palpo na lumabas dito pero pinili niyang manatili sa loob at ito rin daw ang mag-i-interview kay Giorno. Pumasok siya at siniguro ng mga pulis na wala siyang dalang kahit ano bago makadalaw kay Palpo at meron lang siyang 15 minutes. Pagpasok niya ay wala namang tao sa sinabing silid. Pero nagpapanggap lang pala si Palpo na isang kama at napansin niyang tila isang normal na silid lang at hindi isang kulungan ang selda nito na meron pang sariling ref at meron pang sariling entertainment set at mga weapon kaya napagtanto ni Giorno na pinili nitong manatili sa kulungan para may libre siyang bantay. Nakita niyang kinakain na nito ang sariling daliri ngunit nang ma-distract sa orasan ay parang namalikmata lang siya.
Para ma-impress si Palpo ay pinakita ng bida na nakuha niya ang mga wallet ng mga bantay pero ibabalik niya rin daw mamaya nang di nila nalalaman. Pinakita niya rin ang talent na naiipasok ang tenga. Pero sinabi ni Polpol na ang tiwala ang pinakatinitignan niya sa mga nais pumasok sa gang. Kaya susukatin daw nito kung mapagkakatiwalaan si Giorno sa pamamagitan ng pag-iingat sa apoy ng lighter na hindi mamatay sa loob ng 24 hours upang makasali siya sa gang. Maingat itong kinuha ng bida at dahil bawal siyang tumanggap ng mula kay Polpol ay ginawa niya itong bulaklak bago siya kapkapan ng mga pulis kaya nang makita ito ay pinagbigyan na siya ng bantay. Pero paglabas ay binalik niya na ito sa pagiging lighter. Iningatan niyang wag itong mamatay sa hangin kaya ingat na ingat sa lahat ng kanyang madaanan. Pero pagpasok sa room ay muntik na itong namatay. Nilagay niya agad ito sa ligtas na lugar sa kanyang silid at babantayan niya pa ito sa loob ng 23 hours. Ngunit pumasok si Koichi sa kanyang silid kaya nagtago siya sa bintana. Hinahanap pala ni Koichi ang passport niya at mga mahalagang dokumento na laman ng luggage niya na kinuha ni Giorno. Para din ito makita ang lighter ay ginamit niya si Golden Wind upang gawing ahas ang lagayan ng ilaw sa kanya pinakuha ang lighter. Kaso nasunog ito at nahulog kaya napansin na ito ni Koichi. Nakita rin niyang nasusunog ang isang bagay at nakita niya na ang passport pero nakuha na rin ni Giorno ang lighter. Ngunit isang matanda naman ang nakapatay ng apoy. Dahil dito ay di na makakasali sa gang si Giorno. Pero hiniram ito ng matanda at nagawa niyang sindihan ng lighter na ipinagtaka ng bida dahil tila isang pandaraya ito sa challenge ni Polpol. Ngunit biglang lumabas ang isang stand na kinuha ang kaluluwa ng matanda at tinusok ito ng arrow. Ngunit namatay ang matanda dahil di ito nagkaroon ng stand pero walang sugat ang pisikal na katawan. Sinubukan pang tumakas ng bida ngunit inatake na rin siya nito. Umilag naman si Giorno ngunit nagawa pa rin itong mahuli ang stand niyang si Golden Wind kaya di rin siya makagalaw. Tutusukan na rin siya nito ng arrow kaya pinigilan niya ngunit napinsala ang kanyang kamay. Bago siya mapatay ay nagpasya siyang wala na siyang pake kay Polpol kaya nilabanan niya na ang stand nito at pinagsusuntok ng walang tigil hanggang sa tumalsik at ginamitan ng gold experience technique subalit nakatakas ito. At mula sa shadow ay nahuli na naman nito ang kanyang stand. Subalit nang masikatan ng araw ay nabitiwan siya nito. Saka nalaman niyang sa mga shadow lang ito malakas at natatakot ito sa liwanag pero malapit nang lumubog ang araw kaya kailangan niyang makagawa ng paraan. Dumating si Koichi na pinagkamalan siyang pinatay ang matanda. Ngunit si Koichi naman ang pinuntirya nito dahil na-witness niya rin ang muling pagsindi ng lighter pero iniligtas siya ni Golden Wind. Saka ginawa niyang halaman ng bakod kaya nasikatan na ito ng araw kaya napilitan itong magtago sa anino. Nakita ni Koichi na may gamit na araw ang kalabang stand kaya pinagbintangan si Giorno. Ngunit wala talagang alam sa nangyayari si Giorno at sinabi na lang ang pangarap niyang maayos ang Naples Italy. Giit ni Koichi na nakakapagbigay ng stand ang arrow pero masasawi ang di makapag-manifest ng stand. Dagdag pa ni Koichi na isang long-range automatic stand ang kaharap at kailangan nilang hanapin ang user nito pero sinabi ni Giorno na imposible ito dahil nasa kulungan si Palpo kaya kailangan na lang nilang matalo ang stand habang may araw pa. Ngunit dumaan sa shadow ng ibon ng kalaban kaya nagawa nitong mahablat ang paa ng bida. Nakailag din ito sa maraming sipa ni Golden Wind kaya papatayin na siya nito ngunit ginamit ni Echo ang matinding gravity. Pero madadamay rin ang mga paa ni Giorno kaya nais nang tumigil ni Koichi pero pinigilan siya ng bida dahil kanina pa pala niya pinabilis ang buhay ng puno upang tumanda ito ng mabilis at malagas kaya tinamaan ng sikat ng araw ang shadow stand na sinubukang tumakas pero pinagsusuntok na siya ng galit na Golden Wind. Napaisip si Giorno kung makakasali pa ba siya sa gang. Giit ni Koichi na isang remote control naman ang nakalaban na stand kaya di ito malalaman ni Palpo dahil automatic lang na sinusunod ng stand ang utos. Gayunpaman ay ayaw niyang tumawag si Koichi kay Jotaro gamit ang public phone dahil baka marinig ito ng gang. Kinabukasan ay naibalik niya nang may sindi pa rin ng lighter sa mas ibang si Palpo. Pinangaralan siya nito na kailanman ay tiwala ang pinakamahalaga sa kanilang gang saka binati siya dahil opisyal na siyang kasali sa Passione gang sa ilalim ng Team Busharati kaya binigyan na siya ng badge. Ngunit habang di ito nakatingin ay may ginawa siya sa ref nito at agad na siyang umalis at nagtaka din si Palpo kung ba't nabuksan ang kanyang ref. Tumawag si Koichi kay Jotaro at sinabing di naman mapanganib si Giorno at sa personal na lang silang mag-usap dahil baka may nakikinig. Pinakita ng bida ang badge kay squad leader Busharati. Samantala habang kumakain ay isang baril pala ang akala niyang saging na kagagawa ni Giorno kaya namatay sa sariling selda si Polpol na nagmukhang suicide. Patungo naman sila ni Busharati sa mga katim na puro stand user. Pinaliwanag ang hierarchy ng gang kung saan nasa pinakababa ang mga members na pinamumunuan ng mga squad leader at tumatanggap sila ng command sa mga captain katulad ni Palpo. May kanya-kanya din silang specialty katulad ng assassination at drug team. Ang pinaka-leader nila ay ang big boss pero wala pang nakakakita dito upang mapanatili ang kaligtasan. Kaya ang goal nila ngayon ay ma-promote upang makita nila ang big boss at matalo ito.
Usap-usapan ang pagkamatay ni Palpo kaya nag-iisip na ang ibang captain na hanapin ang kayamanan nito. Nag-uusap ang dalawang gangster na naging sanhi ng mga aksidente dahil busy sila sa pag-uusap kung nasaan ang kayamanan ni Palpo na nasa 5 billion yen kaya nais nilang hanapin si Busharati na nagtatrabaho sa ilalim ni Palpo. Ngunit naglaho ang kasama niya dahil inabandona na siya nito para walang kaagaw sa paghanap ng kayamanan subalit nakaligtas naman. Sa isang resto tinuturuan ni Fugo si Narancia ng math. Nagagalit si Mista dahil malas daw ang 4 slices ng cake ngunit kumuha na si Abakyo. Nagkamali na naman si Narancia kaya binanata na ito ni Fugo dahil walang utak. Ngunit tinutukan din siya nito ng patalim. Pero sinaway sila ng team leader na si Busharati at pinakilala ang bagong member na si Giorno pero di sila pinansin kaya nagalit ang team leader. Nilagyan ni Abakyo ng likido ang tsaa sa kaniyaya si Giorno. Si Busharati naman ay may nabalitaan sa telepono at may sasabihin daw sa kanyang importante ang matatanda. Kinabahan ng mga kasama kung iinumin ba ni Giorno ang may laso na tsaa. Pero naamoy naman ito ng bida ngunit dahil sa peer pressure ay ininom niya pa rin ito kaya di makapaniwala ang mga kasama. Ngunit ginawa pala niyang jellyfish ang isa sa ngipin upang higupin nito ang lahat ng tsaa. Napansin ng team leader na nagugustuhan na agad ng mga kasama si Giorno. Saka tinawag sila nito at mapapansin na kilala si Busharati sa lugar. Kanina pala ay nagsumbong ang matanda na binubugbog daw ang kaibigan niya ng sariling anak dahil sa shabu. Kaya ipinangako niya sa sarili na gagawa nito ng paraan. Nagtungo sila sa mga bangka para mag-rent ng isa. Pero di na sila siningil ng may-ari dahil maimpluwensya si Busharati. Nagsimula silang maglakbay kaya nag-sound trip lang si Narancia. Pero ayaw ni Mista ng maingay kaya binuhusan ng radyo niya na nasira. Giit ng team leader na patungo sila sa Capri dahil namatay na ang captain na si Palpo kaya uunahan na nila ang ibang team na kunin ang kayamanan nitong nasa 10 billion lire. Namangha ang mga kasama sa plano ng kanilang leader. Ngunit biglang nahulog si Narancia at naglaho ito. Di na nila ito mahanap kaya tumalon si Mista sa tubig. Pero nakita na lang ni Fugo na naglaho na rin si Mista. Maging si Fugo ay pumasok sa compartment ngunit naglaho rin siya. Kaya naisip ng tatlo na may umaatake sa kanila para di nila makuha ang kayamanan at naisip kung patay na ang mga kasama pero siniguro ni Giorno na buhay pa ang mga ito dahil ginawa niyang langaw ang sapatos ni Narancia at hinahanap na nito ang owner pero dahil sa stand ng kalaban ay di nila makita ang mga kasama. Pinag-utos ni Busharati na gamitin ni Abakyo ang stand nito. Ngunit wala pa daw tiwala si Abakyo kay Giorno kaya pinagdudahan niya ang sinabi ng bida. Pero sumugod pa si Giorno at ipinaubaya ang kaligtasan niya sa stand ni Abakyo ngunit nahuli at natusok siya ng kalaban. Dahil dito ay mapipilitan si Abakyo na iligtas pati si Giorno.